Sino nga ba talaga ang Espiritu Santo? Alam mo ba ang katotohanan sa likod ng tanong na ito? Sa loob ng maraming taon, maraming Kristiyano ang paulit-ulit na nagsasabi ng Espiritu Santo, halika, o Espiritu Santo, punuin mo ako. Ngunit naiintindihan ba natin kung sino siya talaga? Karamihan ay iniisip na siya ay isang misteryosong puwersa, isang mahinang hangin, o isang di nakikitang enerhiya na lumilitaw kapag ang mga bagay ay nagiging mahirap. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang pananaw na ito ay hindi kumpleto at maaring pumipigil sa iyo na maranasan ang isang pambihirang bagay? Marahil narinig mo na siya sa mga pagsamba, sa mga papuri o sa ilang sermon, ngunit sa kaibuturan ay mayroon pa ring pagdududa. Ang Espiritu Santo ba ay isang tunay na persona? Nag-iisip ba siya? Nakakaramdam ba siya? Nagsasalita ba siya? O siya ba ay isa lamang kapangyarihan na nagmumula sa Diyos? Ngayon, isipin mo ito kasama ko. Ikaw ay dumadaan sa isang mahirap na panahon. Pakiramdam mo ay nag-iisa, walang direksyon at walang lakas na magpatuloy. Bigla may bumulong sa iyong puso. Kasama mo ako, hindi kita iiwan. Ang isang ito ay tunay. Siya ay hindi isang malabong ideya o isang malayong presensya. Siya ay isang taong may malasakit, nalulungkot kapag ikaw ay nagdurusa at nagagalak kapag ikaw ay lumalakad sa tamang layunin. Ang Espiritu Santo ay higit pa sa iniisip ng marami. Siya ay hindi isang malamig na puwersa na kumikilos ng mekanikal. Siya ang mismong buhay na presensya ng Diyos sa loob natin. Ang paghahayag na ito ay maaaring ganap na magbago ng paraan ng iyong pamumuhay sa iyong pananampalataya dahil kapag naintindihan mo kung sino siya, matutuklasan mo ang isang bagay na nagbabago ng lahat. At narito ang detalyeng halos walang nakakapansin. Hindi kailanman inilalarawan ng Biblia ang Espiritu Santo bilang isang bagay, kundi palaging bilang isang persona. Nagsasalita siya, nag-aaliw siya, gumagabay siya, nagtuturo siya. Maaari siyang malungkot, ngunit maaari rin siyang magalak kapag sinusunod mo ang tinig ng Diyos. Ibig sabihin, pinag-uusapan natin ang isang relasyon, hindi isang panandaliang pakiramdam. Ngayon, huminto ka sandali at mag-isip. Ilang beses mo nang hinanap ang Diyos, humingi ng mga sagot, ninais na makaramdam ng kakaiba sa iyong espiritual na buhay, ngunit hindi mo alam na ang susi ay ang tunay na pagkilala sa kung sino ang Espiritu Santo. Marahil ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang namumuhay sa isang walang lakas na pananampalataya, walang direksyon at hindi nararanasan ang kaganapan na ipinangako ni Jesus. Dahil hindi lamang ipinangako ni Jesus na siya ay magiging kasama natin, ipinangako niya na ang Espiritu Santo ay magiging sa loob natin. Siya ang tagapayo, ang siyang kasama mo kahit naiwan ka ng lahat, ang siyang nagbibigay sa iyo ng lakas kapag ikaw ay nanghihina, ang siyang nagpapatunay sa iyo ng pagkakamali at gumagabay sa iyo sa katotohanan. Ngunit narito ang isang tanong na maaaring magbago ng lahat. Kung napakahalaga niya, bakit maraming tao ang hindi siya pinapansin? Bakit maraming simbahan ang nagsasalita tungkol sa Diyos Ama, tungkol kay Jesus, ngunit halos hindi binabanggit ang lalim ng pagkatao ng Espiritu Santo? Mayroon bang dahilan para dito? Mayroon bang nakatago sa kasulatan na ayaw ng marami na malaman mo? Magbigay ka ng matinding atensyon dahil ang ilalahad ko ngayon ay maaring yumanig sa lahat ng iyong pinaniniwalaan hanggang ngayon. Sa susunod na mga minuto, matutuklasan mo hindi lamang kung sino ang Espiritu Santo, kundi pati na rin ang kanyang papel sa iyong buhay, kung ano ang nais niyang gawin sa iyo at bakit hindi ka na maaaring mamuhay nang hindi nalalaman ang katotohanan ito. Ihanda mo ang iyong puso dahil ang paghahayag na ito ay magdadala sa iyo sa isang mas malalim na antas sa presensya ng Diyos. Bago natin ipagpatuloy ang makapangyarihang paghahayag na ito, nais kong hilingin sa iyo ang isang napakahalagang
bagay. Kung ang mensaheng ito ay nagsasalita na sa iyo, kung sa ilang sandali ng iyong buhay ay tinanong mo na kung sino ang Espiritu Santo, o kung naramdaman mo na ang hindi maipaliwanag na presensya, mag-comment sa ibaba. Gusto kong mas makilala ang Espiritu Santo. Ito ay hindi lamang isang simpleng komento. Ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya. Ito ay isang hakbang upang ipakita na nais mong maging mas malalim sa kanyang presensya. At samantalahin mo rin na mag-iwan ng iyong like ngayon, dahil kapag ginawa mo yan, naiintindihan ng YouTube na ang nilalamang ito ay mahalaga at dinadala ang mensaheng ito sa mas maraming tao na nangangailangan din ng katotohanan ito. At tingnan mo, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, inaanyayahan kitang mag-subscribe ngayon at i-activate ang bell, dahil araw-araw ay mayroon tayong mga nilalaman na maglalapit sa iyo sa Diyos at magpapalakas ng iyong pananampalataya. Dito, hindi ka makakahanap ng mga mababaw na mensahe, kundi mga malalim na pagninilay-nilay, mga paghahayag mula sa Biblia at mga salita na nagbabago ng buhay. Kaya gawin mo yan ngayon, mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Kapag nakikibahagi ka, hindi mo lamang tinutulungan ang channel, tinutulungan mo ring ipalaganap ang salita at abutin ang mga puso na nangangailangan ngayon ng pag-asa. At naniniwala ako na bahagi ka ng misyong ito. Ngayon, huminga ka ng malalim dahil ang ibabahagi ko ay lalo pang magpapagalaw sa iyo. May isang napakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng milyon-milyong tao kapag iniisip ang Espiritu Santo, at marahil ang pagkakamaling ito ay pumipigil sa iyo na maranasan ang lahat ng inihanda ng Diyos para sa iyong buhay. Manatili ka sa akin dahil ang susunod ay maaaring ganap na magbago ng paraan ng iyong pag-unawa sa iyong espiritual na paglalakbay. Napansin mo na ba kung bakit maraming tao ang nagsasalita tungkol sa Espiritu Santo, ngunit sa praktika, hindi sila namumuhay sa isang tunay na karanasan kasama siya? Nakakatuwa dahil sa maraming lugar naririnig natin ang mga kanta na nagsasabing, Espiritu Santo, halika. Nakikita natin ang mga tao na nagdadasal at humihingi ng kanyang presensya. Ngunit gayon paman, namumuhay sila nang hindi alam kung sino siya talaga. At narito ang punto na kailangan nating harapin. May isang napakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng milyon-milyong Kristiyano. Marahil ay nagawa mo na rin nang hindi mo napapansin. At ang pagkakamaling ito ay maaaring naglalayo sa iyo mula sa pinakamakapangyarihang presensya na umiiral. Ano ang pagkakamaling ito? Ang pagbawas sa Espiritu Santo sa isang simpleng puwersa, sa isang enerhiya na lumilitaw at nawawala ayon sa ating mga damdamin. Iyan ang problema. Iniisip ng marami na ang Espiritu Santo ay isang mahinang hangin, isang kamanghamanghang pakiramdam na nararamdaman lang natin sa mga sandali ng papuri o kapag may nagpapatong ng kamay sa atin. Ngunit iyan lang ba siya? Kung naniniwala tayo na ang Espiritu Santo ay isang walang mukhang puwersa, natatapos natin siyang tinatrato bilang isang bagay na malayo, isang bagay na dumarating lamang kapag tayo ay nagsumamo ng matindi o kapag ang atmosfera ay paborable. Ito ay mapanganib dahil ginagawa nitong mababaw ang ating relasyon sa Kanya na nakabatay lamang sa mga panandaliang emosyonal na karanasan. Kapag natapos ang musika, kapag natapos ang pagsamba, tila siya ay umalis. Ngunit ganun ba siya ipinakikilala sa atin ng Biblia? Huminto ka at magmuni-muni. Ilang beses mo nang naramdaman ang emosyong iyon sa gitna ng isang pagsamba at pag-uwi mo parang walang nagbago. Marahil ay naisip mo, iniwan ba ako ng Espiritu Santo? Doon lang ba siya sa sandaling iyon? Iyan ang panluloko na kailangan nating sirain ngayon. Ang Espiritu Santo ay hindi isang pakiramdam na dumarating at umaalis. Siya ay hindi isang hangin na dumadaan sa atin at pagkatapos ay nawawala. Siya ay Diyos.
Siya ang ikatlong persona ng Trinidad. Siya ay walang hanggan, kasalukuyan at buhay. Nangangahulugan yon na maaari mo siyang kausapin ngayon kung nasaan ka man nang hindi nangangailangan ng musika, nang hindi nangangailangan ng karamihan, nang hindi nangangailangan ng matinding emosyon. Siya ay kasama mo at alam mo kung bakit, dahil siya ay nananahan sa loob mo. Ang pagkakamaling ito ng pag-iisip sa Espiritu Santo bilang isang puwersa ay may isa pang mapanirang epekto. Pinipigilan tayo nito na bumuo ng pagiging malapit sa Kanya. Paano ka makikipag-ugnayan sa isang bagay na hindi mo itinuturing na persona? Paano ka makikipag-usap sa isang enerhiya? Hindi maaari. Ngunit kapag naintindihan mo na siya ay isang tunay na persona, nagbabago ang lahat. Nagsisimula kang makipag-usap sa Kanya, napapansin mong sumasagot siya, gumagabay siya, nag-aaliw siya. Siya ay hindi isang kapangyarihan na gagamitin. Siya ay isang persona na dapat mahalin, igalang at pakinggan. Si Jesus mismo ang nagsabi na siya ay magiging tagapayo. At narito ang isang malalim na katotohanan, ang aliw ay nagmumula lamang sa isang nagmamahal, sa isang may malasakit, sa isang may damdamin. Ang isang puwersa ay hindi nag-aaliw, ngunit ang isang persona. Oo, marahil ay hindi mo pa ito narinig ng ganoong kalinaw. Marahil ay itinuro sa iyo na ang Espiritu Santo ay ang siyang bumababa sa sandali ng apoy, ng kapangyarihan, ng emosyon. Ngunit iyan ay bahagi lamang ng katotohanan. Nagpapakita siya sa makapangyarihang paraan, oo, ngunit nagsasalita rin siya sa katahimikan, kumikilos din siya kapag walang nakakakita. Hindi siya nakasalalay sa kapaligiran upang maging kasalukuyan. Siya ay nasa iyo ngayon, nakikinig sa bawat tibok ng iyong puso, naiintindihan ang bawat pag-iisip na mayroon ka. Alam niya ang iyong mga sakit, ang iyong mga pagsubok, ang iyong mga pagkakamali. Alam niya ang mga oras na umiyak ka ng mag-isa, ang mga gabi na naramdaman mong wala ka ng lakas. At alam mo ba kung ano ang pinakakamangha? Hindi ka niya kailanman iniwan. Kahit na wala kang nararamdaman, siya ay naroon. Ngunit alam mo ba kung bakit napakakaraniwan ng pagkakamaling ito? Dahil mas madaling isipin ang Espiritu Santo bilang isang malayong bagay kaysa sa isang malapit na persona. Kapag naniniwala tayo na siya ay isang puwersa lamang, hindi natin kailangang baguhin ang anuman sa ating sarili. Ngunit kapag naintindihan natin na siya ay isang persona, ito ay nangangailangan ng relasyon, nangangailangan ng pagiging malapit, nangangailangan ng oras kasama siya. At ito ay hamon dahil ang relasyon ay nangangailangan ng pakikinig, nangangailangan ng pagsunod, nangangailangan ng pagtalikod sa ating sariling kagustuhan. Iyan ang dahilan kung bakit mas gusto ng maraming tao ang isang panandaliang karanasan kaysa sa isang pang-araw-araw na paglalakbay kasama siya. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ang pinakadakilang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay hindi sa kung ano ang kanyang ginagawa sa pagsamba, kundi sa kung ano ang kanyang ginagawa sa loob mo kapag walang nakakakita. Isipin mo lang, kung milyon-milyong Kristiyano ang may ganitong kamalayan, gaano kaiba ang kanilang buhay? Gaano kaiba ang iyong buhay kung simula ngayon, gigising ka na alam mong ang Espiritu Santo ay kasama mo sa lahat ng oras, na siya ay hindi isang malamig na puwersa, kundi isang persona na nais na lumakad kasama mo, gumabay sa iyong mga hakbang, magturo sa iyo ng tamang daan. Ito ay hindi lamang isang teorya, ito ay isang katotohanan at maaari mo itong simulan na maranasan ngayon mismo kung magpasya kang makita kung sino siya talaga. Ngayon, bago tayo pumunta sa susunod na bahagi, nais kong gumawa ka ng isang bagay upang markahan ang sandaling ito. Kung ang paghahayag na ito ay gumalaw na sa iyo, kung naintindihan mo na marahil ay mali ang iyong pananaw sa Espiritu Santo sa mahabang panahon, mag-comment sa ibaba. Gusto kong makilala ang Espiritu Santo, kung sino siya talaga.
Isulat iyan sa mga komento dahil ang bawat salita na idinedeklara mo ay isang hakbang ng pananampalataya at tutulong sa mensaheng ito na maabot ang mas maraming tao na nangangailangan ng pagbabagong ito. Napansin mo na ba kung paano may mga talata sa Biblia na binabasa natin, inuulit at sinasaulo pa, ngunit hindi tayo humihinto upang suriin kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga ito. Iyan mismo ang nangyayari kapag nagsasalita tayo tungkol sa Espiritu Santo. May isang talata na halos walang nakakapansin at inilalahad nito ang isang kamangha-manghang bagay tungkol sa kung sino siya. Hindi ito isang nakatagong teksto, hindi ito isang nawawalang salita sa isang nakalimutang libro. Ito ay isang bagay na palaging nasa harap ng ating mga mata, ngunit maraming hindi nagbigay pansin. At alam mo kung bakit nangyayari iyan? Dahil sanay na tayong makita ang Espiritu Santo bilang isang pagpapakita lamang, kaya nakakaligtaan natin ang mga salita na malinaw na nagpapakita ng kanyang pagkakakilanlan. Ngayon, gusto kong isipin mo ang eksena. Malapit nang ipako si Jesus sa krus. Alam niya na siya ay aalis. Alam niya na ang kanyang mga alagad ay makakaramdam ng pagkalito, takot at kawalan ng katiyakan. Kaya sa pinakamatinding sandali sa lahat, gumawa siya ng isang pangako na magbabago magpakailanman sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa Juan 16, sinabi niya, "At dadalangin ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng isa pang tagapayo upang manatili sa inyo magpakailanman." Napapansin mo ba ang bigat niyan? Hindi sinabi ni Jesus na magpapadala siya ng isang bagay, kundi isang persona. Hindi niya sinabi na magpapadala ang Ama ng isang puwersa, isang enerhiya, isang pakiramdam. Sinabi niya, isa pang tagapayo. Ang salitang isa pa ay nangangahulugang siya ay magiging tulad ni Jesus, isang may damdamin, may tinig, may presensya. Ngayon, isipin mo ito kasama ko. Kung tinatawag ni Jesus ang Espiritu Santo na tagapayo, sinisira na nito ang ideya na siya ay isang walang mukhang kapangyarihan lamang. Dahil ang aliw ay nagmumula lamang sa isang nagmamahal, sa isang may malasakit. Ang isang hangin ay hindi nag-aaliw. Ang isang puwersa ay hindi umiiyak kasama mo. Ngunit ang isang persona, oo. At narito ang paghahayag na hindi pinapansin ng marami. Ang Espiritu Santo ay ang personal na presensya ng Diyos sa loob natin. Siya ay hindi isang mas mababang kapalit ni Jesus. Siya ay Diyos na nananahan sa puso ng bawat isang naniniwala. At nang sinabi ni Jesus na magpakailanman, sinasabi niya, hindi ka na kailanman magiging nag-iisa. Ngunit hindi nagtatapos doon. Sa susunod na talata, Juan 17, nagpatuloy si Jesus. Ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala man nila. Ngunit kayo'y nakakakilala sa Kanya sapagkat siya'y nananahan sa inyo at sa loob ninyo. Tingnan mo ito, hindi lamang siya magiging nasa tabi natin kundi sa loob natin. Ito ay isa sa pinakamakapangyarihang katotohanan ng Ebanghelyo at gayon paman, ito ay isa sa pinakanapapabayaan. Alam mo kung bakit? Dahil kung naniniwala tayo talaga dito, hindi tayo mamumuhay sa isang talo ng buhay. Hindi tayo maglalakad ng may takot, hindi tayo mamumuhay ng may pagkabalisa, hindi tayo mapanaigan ng kasalanan. Dahil ang presensya ng Diyos ay hindi malayo, ito ay nasa loob natin. Ngayon sabihin mo sa akin, ilang beses mo nang binasa ang mga talatang ito nang hindi humihinto upang isipin kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga ito. Ilang beses mo nang inulit ang Juan 14 nang hindi mo napansin na binibigyan ka ni Jesus ng susi sa isang buhay na puno ng kapangyarihan at pagiging malapit sa Diyos. Ito ang nakatagong paghahayag na hindi nakikita ng marami. Ang Espiritu Santo ay hindi isang panauhin na dumarating paminsan-minsan. Siya ay isang permanenteng residente.
Siya ay nasa iyo ngayon mismo. Nangangahulugan yan na kapag naramdaman mong mahina ka, siya ang iyong lakas. Kapag hindi mo alam kung ano ang gagawin, siya ang iyong karunungan. Kapag umiiyak ka ng mag-isa, siya ang nag-aaliw sa iyo. At narito ang isang mas malalim pa. Hindi lamang sinabi ni Jesus na siya ay darating upang maging kasama natin, kundi upang magturo at magpaalala ng lahat ng kanyang sinabi. Sa Juan 14:26, sinabi niya, "Ngunit ang tagapayo, ang Espiritu Santo, nasusuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Ibig sabihin, nagsasalita siya, nagtuturo siya, nagpapaalala siya. Ito ay gawa ng isang may isip, may tinig, may layunin. Siya ay hindi isang random na lumilitaw na impulse. Siya ay isang persona na may layunin na aktibong gumagawa sa loob mo. Ngunit alam mo ba kung ano ang problema? Ito ay dahil sa maraming pagkakataon, hindi natin pinapansin ang tinig na yon. Sinusubukan niya tayong gabayan, ngunit mas gusto nating pakinggan ang ating mga takot. Sinusubukan niya tayong aliwin, ngunit mas gusto nating maniwala sa kalungkutan. Sinusubukan niya tayong turuan, ngunit nagagambala tayo ng mga tinig ng sanlibutan. Iyan ang dahilan kung bakit binigyang diin ni Jesus na sabihin, hindi siya matatanggap ng sanlibutan. Dahil hindi siya nakikita ng sanlibutan, hindi siya nakikilala. Ngunit ikaw ay maaari mo siyang makilala ngayon sa isang paraan na napakatotoo na hindi mo na kailanman titingnan ang iyong buhay sa parehong paraan. Ngayon, nais kong tanungin ka, ilang maling desisyon ang maiiwasan mo kung pinakinggan mo ang tinig na iyon? Ilang beses ka nang nadapa dahil hindi mo pinansin ang payo na sinubukan niyang ibigay sa iyo? Ilang sandali ng sakit ang maaaring naging iba kung alam mong hindi ka nag-iisa? Ito ang paghahayag na maaaring magbago ng lahat. Hindi mo kailangang mamuhay ng walang direksyon, walang lakas, walang kapayapaan. Dahil ang tagapayo ay narito, siya ay nasa iyo, siya ay tunay. Bago tayo pumunta sa susunod na punto, nais kong ideklara mo ito sa mga komento. Naniniwala ako na ang Espiritu Santo ay nananahan sa akin. Isulat yan ngayon dahil ito ay isang katotohanan na kailangang lumabas sa iyong isip at pumasok sa iyong puso. Bawat salita na isinusulat mo ay isang pagpapatunay ng pananampalataya. Kung may isang bagay na ganap na nagbabago sa ating pananaw tungkol sa Espiritu Santo, ito ay ang pag-unawa na siya ay hindi isang ano, kundi isang sino. Tila isang simpleng detalye, ngunit ang pagkakaiba na ito ay nagbabago ng lahat. Kapag tinatrato natin ang Espiritu Santo bilang isang bagay, automatiko tayong gumagawa ng distansya. Ang mga bagay ay hindi nakakaramdam, hindi nagsasalita, hindi nakikipag-ugnayan. Ngunit kapag naintindihan natin na siya ay isang persona, nagbabago ang lahat. Dahil hindi ka maaaring magkaroon ng pagiging malapit sa isang bagay, ngunit maaari kang magkaroon ng pagiging malapit sa isang persona. At alam mo kung bakit napakahalaga nito? Dahil ang karamihan sa mga tao ay gumugugol ng kanilang buong buhay na sinusubukang makaramdam ng isang bagay sa halip na makilala ang isang persona. Ngayon, gusto kong isipin mo ito kasama ko. Ano ang mangyayari kung simula ngayon, sisimulan mong kausapin ang Espiritu Santo tulad ng pakikipag-usap mo sa isang kaibigan? Ano ang mangyayari kung sa halip na maghintay ng kilabot, sisimulan mong pakinggan ang kanyang tinig sa maliliit na detalye? Dahil nagsasalita siya, nakakaramdam, siya, nais niyang makipag-ugnayan sa iyo at malinaw itong sinasabi ng Biblia. Sa Efeso 4:30 ay nakasulat, "Huwag ninyong pighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos na siyang tumatak sa inyo para sa araw ng pagtubos." Ang pariralang ito ay nagbubunyag ng isang makapangyarihan bagay.
Ang Espiritu Santo ay maaaring malungkot. Nangangahulugan iyan na mayroon siyang damdamin. Ang isang puwersa ay hindi nakakaramdam ng kalungkutan. Ang isang enerhiya ay hindi nalulungkot. Ngunit ang isang persona, oo. At kung siya ay maaaring malungkot, maaari rin siyang magalak. Nagagalak siya kapag sumusunod ka, kapag hinahanap mo ang presensya ng Diyos, kapag nagpapasya kang gawin ang natama. Nalulungkot siya kapag pumipili ka ng mga daan na naglalayo sa iyo mula sa kabanalan, kapag hindi mo pinapansin ang kanyang tinig, kapag isinasara mo ang iyong puso sa direksyon na sinisikap niyang ibigay sa iyo. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan nating tumigil sa pagtrato sa Kanya bilang isang bagay na abstrakto at simulan siyang tingnan bilang isang persona na malalim na nagmamahal sa ating buhay at nais tayong gabayan sa pinakamahusay na daan. Napansin mo na ba na sa maraming sandali nais niyang kausapin ka ngunit hindi mo napansin? Marahil sinubukan na niyang bigyan ka ng babala tungkol sa isang maling pagpili. Sinubukan na niyang aliwin ang iyong puso kapag umiiyak ka ng mag-isa. Sinubukan na niyang ipakita sa iyo ang isang daan palabas ng tila walang pag-asa. Ngunit, abala ka sa paghahanap ng mga panlabas na senyales, samantalang ang kanyang tinig ay bumubulong sa loob mo. Ito ang pagkakaiba sa pagtingin sa Espiritu Santo bilang isang malayong bagay at pagtingin sa Kanya bilang isang malapit na persona. Kapag naintindihan mo na siya ay isang persona, nagsisimula kang magbigay pansin, nagsisimula kang makinig, nagsisimula kang makipag-usap, at narito ang isang bagay na magpapaisip sa iyo. Kung siya ay isang persona, kung gayon nais din niyang mahalin, igalang at parangalan, siya ay hindi lamang isang kapangyarihan na iyong ina-activate kapag kailangan mo ng milagro. Siya ay hindi isang pindutan na pinipindot mo kapag gusto mong makaramdam ng isang bagay. Siya ay isang persona na kasama mo araw-araw, sa mabuti at masamang panahon, sa mga tagumpay at sa mga labanan. Nais niyang lumakad sa iyong tabi. Nais niyang maging iyong kaibigan, iyong tagapayo, iyong gabay. Tinawag ni Jesus ang Espiritu Santo na tagapayo. At ito ay nagpapakita ng malasakit, nagpapakita ng pagmamahal, nagpapakita ng presensya. At alam mo ba kung ano ang bunga nito? Kapag sinimulan mo siyang tratuhin bilang isang tunay na persona, ang iyong spiritual na buhay ay lumalaki. Ang panalangin ay hindi na isang ritual at nagiging isang usapan. Ang pagbabasa ng Biblia ay hindi na isang obligasyon at nagiging isang sandali kung saan siya nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng salita. Ang mga desisyon ay hindi na ginagawa sa dilim dahil nagsisimula siyang gabayan ka. Pinapaalala niya sa iyo ang itinuro ni Jesus. Pinapalakas ka niya kapag mahina ka. Binabangon ka niya kapag nadapa ka. Siya ay isang persona na laging naroroon. Ngayon, nais kong isipin mo, ano ang mangyayari sa iyong buhay kung sisimulan mong kausapin ang Espiritu Santo araw-araw? Ano ang mangyayari sa iyong paglalakbay kung paggising mo sasabihin mo, "Magandang umaga, Espiritu Santo"? Ano ang mangyayari kung bago ka gumawa ng anumang desisyon, magtatanong ka, "Ano ang dapat kong gawin?" Maaari kong tiyakin sa iyo, magiging iba ang lahat. Dahil hindi ka naglalakad ng mag-isa, naglalakad ka kasama ang isang persona na alam ang lahat, na alam ang mangyayari, na alam ang iyong kinabukasan, na alam kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Ito ang malaking pagbabago. Tumigil sa paghahanap ng isang pakiramdam at simulan ang paglinang ng isang relasyon. Hindi ito tungkol sa pagdama, ito ay tungkol sa pagkilala. At kapag siya ay nakilala mo, nagsisimula kang makaramdam ng isang bagay na mas malaki kaysa sa isang panandaliang kilabot. Nakakaramdam ka ng kapayapaan, direksyon, lakas. Nakakaramdam ka ng Diyos sa loob mo. Ngayon, nais kong ideklara mo ito.
sa mga komento. Alam ko na ang Espiritu Santo ay isang persona at gusto kong makipag-ugnayan sa Kanya. Ang pariralang ito ay hindi lamang isang parirala, ito ay isang pangako. Isulat yan dahil ang bawat salita na isinusulat mo ay nagpapatibay sa desisyong ito sa iyong puso. Napansin mo na ba kung paano maaaring ganap na baguhin ang presensya ng Espiritu Santo ang buhay ng isang tao? Hindi ako nagsasalita tungkol sa isang bagay na nangyayari lamang sa kapaligiran ng simbahan o sa isang partikular na sandali ng panalangin. Nagsasalita ako tungkol sa isang tunay, malalim at patuloy na pagbabago na sumasaklaw sa bawat bahagi ng iyong buhay. Dahil kapag ang Espiritu Santo ay naging tunay para sa iyo, walang nananatiling pareho. Siya ay isang di nakikitang presensya, ngunit may nakikita at makapangyarihang epekto. Siya ang siyang pumapasok ng tahimik at binabago ang lahat nang hindi kailangang mag-ingay, nang hindi kailangang ipahayag na siya ay dumating dahil kung saan siya naroroon, may nangyayari. Isipin mo ito kasama ko. Ilang tao ang kilala mo na namumuhay sa pagsisikap na maging malakas, sinusubukang dalhin ng mag-isa ang isang bigat na walang nakakakita. Marahil ay naranasan mo na rin iyan. Nagngiti ka na sa lahat habang sa loob ay wasak ka. Nagsabi ka na ng ayos lang ang lahat kahit na sa totoo lang gusto mong sumigaw at humingi ng tulong. Natulog ka na nang may luha sa unan, nagtatanong kung may nagmamalasakit ba talaga. At eksakto sa puntong ito na ang presensya ng Espiritu Santo ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Dahil nakikita niya ang hindi nakikita ng sinuman, naiintindihan niya ang hindi naiintindihan ng sinuman. Alam niya ang bawat pag-iisip na hindi mo maamin sa sinuman. Siya ang siyang pumapasok sa katahimikan ng iyong silid kapag ang bahay ay walang tao at ang kalungkutan ay tila bumabagsak. Siya ang siyang bumubulong ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Siya ang siyang humahawak sa iyong kamay nang di nakikita kapag naramdaman mong ikaw ay babagsak. At alam mo ba kung ano ang pinakamahusay na bahagi? Hindi niya ito ginagawa ng isang beses at umaalis. Hindi siya isang bisita. Siya ay isang palagiang kaibigan. Siya ay Diyos na nananahan sa loob mo, na nais na lumakad sa iyong tabi araw-araw. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay sa isang pananampalataya na nakabatay sa relihiyon at pamumuhay sa isang pananampalataya na nakabatay sa relasyon. Dahil ang relihiyon ay maaaring magbigay sa iyo ng mga patakaran, ngunit ang Espiritu Santo lamang ang maaaring magbigay sa iyo ng lakas na mamuhay sa nais ng Diyos para sa iyo. At narito ang isang katotohanan na marahil ay hindi mo pa napansin. Ang pagbabago na hinahanap mo ay hindi nangyayari mula sa labas papasok, kundi mula sa loob palabas. Hindi ito tungkol sa pagbabago ng panlabas na anyo upang magmukhang mas banal. Hindi ito tungkol sa pagsasaulo ng mga talata upang mapabilib ang mga tao. Ito ay tungkol sa pagpayag sa Espiritu Santo na gumawa sa iyong puso, gamutin ang iyong mga sugat, sirain ang mga kadena na hindi mo masisira ng mag-isa, at dalhin ka sa isang antas na hindi mo kailanman maaabot sa iyong sariling lakas. Siya ay dalubhasa sa pagpapanumbalik ng mga bahagi ng iyong buhay na sa tingin mo ay wala ng pag-asa. Kinukuha niya ang mga basag na piraso at ginagawang isang bagong bagay. At marahil ay iniisip mo ngayon, ngunit hindi ako karapat-dapat. Nagkamali ako ng sobra, nabigo ako ng maraming beses. At dito ipinapakita ng Espiritu Santo kung sino siya talaga. Hindi siya naghahanap ng pagiging perpekto, naghahanap siya ng pagpapasakop. Hindi siya dumating para sa mga malalakas, siya ay dumating para sa mga mahihina. Hindi siya dumating para sa mga nag-aakalang sila ay banal. Siya ay dumating para sa mga umaamin na nangangailangan sila ng tulong. Dahil kapag nagpapasakop ka, kumikilos siya.
Kapag binubuksan mo ang iyong puso, pumapasok siya at nagbabago. Hindi mahalaga kung gaano ka kalayo na napunta, kung gaano ka kalalim na nahulog, ang Espiritu Santo ay may kakayahang bumangon sa iyo at magsulat ng isang bagong kwento para sa iyo. Gusto mo bang makita ang patunay nito? Tingnan mo ang mga lalaki at babae sa Biblia na nagkaroon ng tunay na pagtatagpo sa Diyos. Wala sa kanila ang lumabas na pareho. Si Moises halimbawa, sinubukan na tumakas, magtago, ngunit nang magkaroon siya ng isang pagtatagpo sa presensya ng Diyos. Siya ay naging tagapagligtas ng Israel. Si David, isang simpleng pastol ng tupa puno ng mga pagkakamali at limitasyon, ay nabago sa pinakadakilang hari ng Israel dahil mayroon siyang isang pusong sensitibo sa tinig ng Diyos. At sa bagong tipan ang mga alagad, mga ordinaryong tao, matatakutin, walang katiyakan, ngunit nang bumaba ang Espiritu Santo sa kanila, sila ay naging matatapang, puno ng kapangyarihan, may kakayahang baligtarin ang mundo sa mensahe ng Ebanghelyo. Ito ang nangyayari kapag ang di nakikitang presensya ng Espiritu Santo ay nagpapakita sa iyong buhay. Hindi ka na limitado sa iyong mga lakas dahil nagsisimula kang mamuhay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang tila imposible ay nagiging posible. Ang tila nawawala ay naipanumbalik. Ang tila walang buhay ay nagkakaroon ng buhay muli. Ito ang gawain ng Espiritu Santo. At alam mo ba kung ano ang pinakamaganda? Nais niyang gawin ito sa iyo. Nais niyang baguhin ang iyong mga sakit sa patutuo, ang iyong mga pagkakamali sa tagumpay, ang iyong kahinaan sa lakas. Nais niyang maging higit pa sa isang pangalan para sa iyo. Nais niyang maging tunay, kasalukuyan at malapit. At kailangan kitang tanungin, naranasan mo na ba ito? Naramdaman mo na ba ang hindi maipaliwanag na kapayapaan na dumarating kapag huminto ka at nagsabi, Espiritu Santo, kailangan kita. Naranasan mo na ba ang sandaling iyon kung saan ang lahat ay tila bumabagsak, ngunit may isang bagay sa loob mo na humahawak sa iyo ng matatag? Kung nangyari na iyan, alam mo ang sinasabi ko. At kung hindi pa nangyari, nais kong sabihin sa iyo, ito ay magagamit para sa iyo ngayon mismo dahil hindi siya nagtatangi ng tao. Hindi niya pinipili ang mga pinakamay kakayahan, pinipili niya ang mga nagpapasakop. Bago tayo pumunta sa susunod na bahagi, nais kong isulat mo sa mga komento, gusto kong maranasan ang pagbabagong ito kasama ang Espiritu Santo. Isulat iyan bilang isang propetikong gawa, dahil ang bawat salita ay isang hakbang upang maranasan ang isang bagong bagay sa Diyos. Napansin mo na ba kung paano natin binabasa, inuulit at sinasaulo ang mga talata sa Biblia, ngunit hindi tayo humihinto upang suriin kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga ito? Ganyan mismo ang nangyayari kapag nagsasalita tayo tungkol sa Espiritu Santo. May isang talata na halos walang nakakapansin at inilalahad nito ang isang kamanghamanghang bagay tungkol sa kung sino siya. Hindi ito isang nakatagong teksto, hindi ito isang nawawalang salita sa isang nakalimutang libro. Ito ay isang bagay na palaging nasa harap ng ating mga mata, ngunit maraming hindi nagbigay pansin. At alam mo kung bakit nangyayari iyan? Dahil sanay na tayong makita ang Espiritu Santo bilang isang pagpapakita lamang, kaya nakakaligtaan natin ang mga salita na malinaw na nagpapakita ng kanyang pagkakakilanlan. Ngayon gusto kong isipin mo ang eksena. Malapit nang ipako si Jesus sa krus. Alam niya na siya ay aalis. Alam niya na ang kanyang mga alagad ay makakaramdam ng pagkalito, takot at kawalan ng katiyakan. Kaya sa pinakamatinding sandali sa lahat, gumawa siya ng isang pangako na magbabago magpakailanman sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa Juan 14:16, sinabi niya, At dadalangin ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng isa pang tagapayo upang manatili sa inyo magpakailanman. Napapansin mo ba ang bigat niyan?
Hindi sinabi ni Jesus na magpapadala siya ng isang bagay, kundi isang persona. Hindi niya sinabi na magpapadala ang Ama ng isang puwersa, isang enerhiya, isang pakiramdam. Sinabi niya, isa pang tagapayo. Ang salitang isa pa ay nangangahulugang siya ay magiging tulad ni Jesus. Isang may damdamin, may tinig, may presensya. Ngayon, isipin mo ito kasama ko. Kung tinatawag ni Jesus ang Espiritu Santo na tagapayo, sinisira na nito ang ideya na siya ay isang walang mukhang kapangyarihan lamang. Dahil ang aliw ay nagmumula lamang sa isang nagmamahal, sa isang may malasakit. Ang isang hangin ay hindi nag-aaliw. Ang isang puwersa ay hindi umiiyak kasama mo. Ngunit ang isang persona, oo, at narito ang paghahayag na hindi pinapansin ng marami. Ang Espiritu Santo ay ang personal na presensya ng Diyos sa loob natin. Siya ay hindi isang mas mababang kapalit ni Jesus. Siya ay Diyos na nananahan sa puso ng bawat isang naniniwala. At nang sinabi ni Jesus na magpakailanman, sinasabi niya, hindi ka na kailanman magiging nag-iisa, ngunit hindi nagtatapos doon. Sa susunod na talata, Juan 14:17, nagpatuloy si Jesus. Ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita, ni nakikilala man nila, ngunit kayo'y nakakakilala sa Kanya, sapagkat siya'y nananahan sa inyo at sa loob ninyo. Tingnan mo ito, hindi lamang siya magiging nasa tabi natin, kundi sa loob natin. Ito ay isa sa pinakamakapangyarihang katotohanan ng Ebanghelyo at gayon paman, ito ay isa sa pinakanapapabayaan. Alam mo kung bakit? Dahil kung naniniwala tayo talaga dito, hindi tayo mamumuhay sa isang talunang buhay. Hindi tayo maglalakad ng may takot. Hindi tayo mamumuhay ng may pagkabalisa. Hindi tayo mapanaigan ng kasalanan. Dahil ang presensya ng Diyos ay hindi malayo, ito ay nasa loob natin. Ngayon sabihin mo sa akin, ilang beses mo nang binasa ang mga talatang ito nang hindi humihinto upang isipin kung ano talaga ang ibig sabihin ng mga ito. Ilang beses mo nang inulit ang Juan 14 nang hindi mo napansin na binibigyan ka ni Jesus ng susi sa isang buhay na puno ng kapangyarihan at pagiging malapit sa Diyos. Ito ang nakatagong paghahayag na hindi nakikita ng marami. Ang Espiritu Santo ay hindi isang panauhin na dumarating paminsan-minsan. Siya ay isang permanenteng residente. Siya ay nasa iyo ngayon mismo. Nangangahulugan iyan na kapag naramdaman mong mahina ka, siya ang iyong lakas. Kapag hindi mo alam kung ano ang gagawin, siya ang iyong karunungan. Kapag umiiyak ka ng mag-isa, siya ang nag-aaliw sa iyo. At narito ang isang mas malalim pa. Hindi lamang sinabi ni Jesus na siya ay darating upang maging kasama natin, kundi upang magturo at magpaalala ng lahat ng kanyang sinabi. Sa Juan 14:26, sinabi niya, ngunit ang tagapayo, ang Espiritu Santo, nasusuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ibig sabihin, nagsasalita siya, nagtuturo siya, nagpapaalala siya. Ito ay gawa ng isang may isip, may tinig, may layunin. Siya ay hindi isang random na lumilitaw na impulse. Siya ay isang persona na may layunin na aktibong gumagawa sa loob mo. Ngunit alam mo ba kung ano ang problema? Ito ay dahil sa maraming pagkakataon, hindi natin pinapansin ang tinig na iyon. Sinusubukan niya tayong gabayan, ngunit mas gusto nating pakinggan ang ating mga takot. Sinusubukan niya tayong aliwin, ngunit mas gusto nating maniwala sa kalungkutan. Sinusubukan niya tayong turuan, ngunit nagagambala tayo ng mga tinig ng sanlibutan. Iyan ang dahilan kung bakit binigyang diin ni Jesus na sabihin, hindi siya matatanggap ng sanlibutan. Dahil hindi siya nakikita ng sanlibutan, hindi siya nakikilala. Ngunit ikaw ay maaari mo siyang makilala ngayon sa isang paraan na napakatotoo na hindi mo na kailanman titingnan ang iyong buhay sa parehong paraan.
Ngayon, nais kong tanungin ka, ilang maling desisyon ang maiiwasan mo kung pinakinggan mo ang tinig na iyon? Ilang beses ka nang nadapa dahil hindi mo pinansin ang payo na sinubukan niyang ibigay sa iyo? Ilang sandali ng sakit ang maaaring naging iba kung alam mong hindi ka nag-iisa? Ito ang paghahayag na maaaring magbago ng lahat. Hindi mo kailangang mamuhay ng walang direksyon, walang lakas, walang kapayapaan. Dahil ang tagapayo ay narito. Siya ay nasa iyo. Siya ay tunay. Bago tayo pumunta sa susunod na punto, nais kong ideklara mo ito sa mga komento. Naniniwala ako na ang Espiritu Santo ay nananahan sa akin. Isulat iyan ngayon dahil ito ay isang katotohanan na kailangang lumabas sa iyong isip at pumasok sa iyong puso. Bawat salita na isinusulat mo ay isang pagpapatunay ng pananampalataya. Kung may isang bagay na ganap na nagbabago sa ating pananaw tungkol sa Espiritu Santo, ito ay ang pag-unawa na siya ay hindi isang ano, kundi isang sino. Tila isang simpleng detalye, ngunit ang pagkakaiba na ito ay nagbabago ng lahat. Kapag tinatrato natin ang Espiritu Santo bilang isang bagay, automatiko tayong gumagawa ng distansya. Ang mga bagay ay hindi nakakaramdam, hindi nagsasalita, hindi nakikipag-ugnayan. Ngunit kapag naintindihan natin na siya ay isang persona, nagbabago ang lahat dahil hindi ka maaaring magkaroon ng pagiging malapit sa isang bagay. Ngunit maaari kang magkaroon ng pagiging malapit sa isang persona. At alam mo kung bakit napakahalaga nito? Dahil ang karamihan sa mga tao ay gumugugol ng kanilang buong buhay na sinusubukang makaramdam ng isang bagay sa halip na makilala ang isang persona. Ngayon gusto kong isipin mo ito kasama ko. Ano ang mangyayari kung simula ngayon, sisimulan mong kausapin ang Espiritu Santo tulad ng pakikipag-usap mo sa isang kaibigan? Ano ang mangyayari kung sa halip na maghintay ng kilabot, sisimulan mong pakinggan ang kanyang tinig sa maliliit na detalye? Dahil nagsasalita siya, nakakaramdam siya, nais niyang makipag-ugnayan sa iyo. At malinaw itong sinasabi ng Biblia. Sa Efeso 4:30 ay nakasulat, "Huwag ninyong pighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos na siyang tumatak sa inyo para sa araw ng pagtubos." Ang pariralang ito ay nagbubunyag ng isang makapangyarihan bagay. Ang Espiritu Santo ay maaaring malungkot. Nangangahulugan iyan na mayroon siyang damdamin. Ang isang puwersa ay hindi nakakaramdam ng kalungkutan. Ang isang enerhiya ay hindi nalulungkot. Ngunit ang isang persona, oo, at kung siya ay maaaring malungkot, maaari rin siyang magalak. Nagagalak siya kapag sumusunod ka, kapag hinahanap mo ang presensya ng Diyos, kapag nagpapasya kang gawin ang tama. Nalulungkot siya kapag pumipili ka ng mga daan na naglalayo sa iyo mula sa kabanalan, kapag hindi mo pinapansin ang kanyang tinig, kapag isinasara mo ang iyong puso sa direksyon na sinisikap niyang ibigay sa iyo. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan nating tumigil sa pagtrato sa kanya bilang isang bagay na abstrakto at simulan siyang tingnan bilang isang persona na malalim na nagmamahal sa ating buhay at nais tayong gabayan sa pinakamahusay na daan. Napansin mo na ba na sa maraming sandali, nais niyang kausapin ka ngunit hindi mo napansin? Marahil, sinubukan na niyang bigyan ka ng babala tungkol sa isang maling pagpili. Sinubukan na niyang aliwin ng iyong puso kapag umiiyak ka ng mag-isa. Sinubukan na niyang ipakita sa iyo ang isang daan palabas ng tila walang pag-asa, ngunit abala ka sa paghahanap ng mga panlabas na senyales, samantalang ang kanyang tinig ay bumubulong sa loob mo. Ito ang pagkakaiba sa pagtingin sa Espiritu Santo bilang isang malayong bagay at pagtingin sa Kanya bilang isang malapit na persona. Kapag naintindihan mo na siya ay isang persona, nagsisimula kang magbigay pansin, nagsisimula kang makinig, nagsisimula kang makipag-usap. At narito ang isang bagay na magpapaisip sa iyo, kung siya ay isang persona,
Kung gayon, nais din niyang mahalin, igalang at parangalan. Siya ay hindi lamang isang kapangyarihan na iyong ina-activate kapag kailangan mo ng milagro. Siya ay hindi isang pindutan na pinipindot mo kapag gusto mong makaramdam ng isang bagay. Siya ay isang persona na kasama mo araw-araw sa mabuti at masamang panahon, sa mga tagumpay at sa mga labanan. Nais niyang lumakad sa iyong tabi, nais niyang maging iyong kaibigan, iyong tagapayo, iyong gabay. Tinawag ni Jesus ang Espiritu Santo na tagapayo, at ito ay nagpapakita ng malasakit, nagpapakita ng pagmamahal, nagpapakita ng presensya. At alam mo ba kung ano ang bunga nito? Kapag sinimulan mo siyang tratuhin bilang isang tunay na persona, ang iyong espiritual na buhay ay lumalaki. Ang panalangin ay hindi na isang ritual at nagiging isang usapan. Ang pagbabasa ng Biblia ay hindi na isang obligasyon at nagiging isang sandali kung saan siya nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng salita. Ang mga desisyon ay hindi na ginagawa sa dilim dahil nagsisimula siyang gabayan ka. Pinapaalala niya sa iyo ang itinuro ni Jesus, pinapalakas ka niya kapag mahina ka, binabangon ka niya kapag nadapa ka. Siya ay isang persona na laging naroroon. Ngayon, nais kong isipin mo, ano ang mangyayari sa iyong buhay kung sisimulan mong kausapin ang Espiritu Santo araw-araw? Ano ang mangyayari sa iyong paglalakbay kung paggising mo, sasabihin mo, "Magandang umaga, Espiritu Santo"? Ano ang mangyayari na kung bago ka gumawa ng anumang desisyon, magtatanong ka, ano ang dapat kong gawin? Maaari kong tiyakin sa iyo, magiging iba ang lahat dahil hindi ka naglalakad ng mag-isa. Naglalakad ka kasama ang isang persona na alam ang lahat, na alam ang mangyayari, na alam ang iyong kinabukasan, na alam kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Ito ang malaking pagbabago. Tumigil sa paghahanap ng isang pakiramdam at simulan palinang no isang relasyon. Hindi ito tungkol sa pagdama, ito ay tungkol sa pagkilala. At kapag siya ay nakilala mo, nagsisimula kang makaramdam ng isang bagay na mas malaki kaysa sa isang panandaliang kilabot. Nakakaramdam ka ng kapayapaan, direksyon, lakas. Nakakaramdam ka ng Diyos sa loob mo. Ngayon, nais kong ideklara mo ito sa mga komento. Alam ko na ang Espiritu Santo ay isang persona at gusto kong makipag-ugnayan sa Kanya. Ang pariralang ito ay hindi lamang isang parirala, ito ay isang pangako. Isulat iyan dahil ang bawat salita na isinusulat mo ay nagpapatibay sa desisyong ito sa iyong puso. Napansin mo na ba kung paano maaaring ganap na baguhin ng presensya ng Espiritu Santo ang buhay ng isang tao? Hindi ako nagsasalita tungkol sa isang bagay na nangyayari lamang sa kapaligiran ng simbahan o sa isang partikular na sandali ng panalangin. Nagsasalita ako tungkol sa isang tunay, malalim at patuloy na pagbabago na sumasaklaw sa bawat bahagi ng iyong buhay. Dahil kapag ang Espiritu Santo ay naging tunay para sa iyo, walang nananatiling pareho. Siya ay isang di nakikitang presensya, ngunit may nakikita at makapangyarihang epekto. Siya ang siyang pumapasok ng tahimik at binabago ang lahat nang hindi kailangang mag-ingay, nang hindi kailangang ipahayag na siya ay dumating. Dahil kung saan siya naroroon, may nangyayari. Isipin mo ito kasama ko. Ilang tao ang kilala mo na namumuhay sa pagsisikap na maging malakas, sinusubukang dalhin ng mag-isa ang isang bigat na walang nakakakita. Marahil ay naranasan mo na rin iyan. Nagngiti ka na sa lahat habang sa loob ay wasak ka. Nagsabi ka na ng ayos lang ang lahat kahit na sa totoo lang gusto mong sumigaw at humingi ng tulong. Natulog ka na ng may luha sa unan, nagtatanong kung may nagmamalasakit ba talaga. At eksakto sa puntong ito na ang presensya ng Espiritu Santo ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Dahil nakikita niya ang hindi nakikita ng sinuman. Naiintindihan niya ang hindi naiintindihan ng sinuman.
Alam niya ang bawat pag-iisip na hindi mo maamin sa sinuman. Siya ang siyang pumapasok sa katahimikan ng iyong silid. Kapag ang bahay ay walang tao at ang kalungkutan ay tila bumabagsak, siya ang siyang bumubulong ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Siya ang siyang humahawak sa iyong kamay nang di nakikita kapag naramdaman mong ikaw ay babagsak. At alam mo ba kung ano ang pinakamahusay na bahagi? Hindi niya ito ginagawa ng isang beses at umaalis. Hindi siya isang bisita, siya ay isang palagiang kaibigan. Siya ay Diyos na nananahan sa loob mo, na nais na lumakad sa iyong tabi araw-araw. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pamumuhay sa isang pananampalataya na nakabatay sa relihiyon at pamumuhay sa isang pananampalataya na nakabatay sa relasyon. Dahil ang relihiyon ay maaaring magbigay sa iyo ng mga patakaran. Ngunit ang Espiritu Santo lamang ang maaaring magbigay sa iyo ng lakas na mamuhay sa nais ng Diyos para sa iyo. At narito ang isang katotohanan na marahil ay hindi mo pa napansin. Ang pagbabago na hinahanap mo ay hindi nangyayari mula sa labas papasok, kundi mula sa loob palabas. Hindi ito tungkol sa pagbabago ng panlabas na anyo upang magmukhang mas banal. Hindi ito tungkol sa pagsasaulo ng mga talata upang mapabilib ang mga tao. Ito ay tungkol sa pagpayag sa Espiritu Santo na gumawa sa iyong puso, gamutin ang iyong mga sugat, sirain ang mga kadena na hindi mo masisira ng mag-isa, at dalhin ka sa isang antas na hindi mo kailanman maaabot sa iyong sariling lakas. Siya ay dalubhasa sa pagpapanumbalik ng mga bahagi ng iyong buhay na sa tingin mo ay wala ng pag-asa. Kinukuha niya ang mga basag na piraso at ginagawang isang bagong bagay. At marahil ay iniisip mo ngayon, ngunit hindi ako karapat-dapat. Nagkamali ako ng sobra. Nabigo ako ng maraming beses. At dito, ipinapakita ng Espiritu Santo kung sino siya talaga. Hindi siya naghahanap ng pagiging perpekto. Naghahanap siya ng pagpapasakop. Hindi siya dumating para sa mga malalakas. Siya ay dumating para sa mga mahihina. Hindi siya dumating para sa mga nag-aakalang sila ay banal. Siya ay dumating para sa mga umaamin na nangangailangan sila ng tulong. Dahil kapag nagpapasakop ka, kumikilos siya. Kapag binubuksan mo ang iyong puso, pumapasok siya at nagbabago. Hindi mahalaga kung gaano kakalayo na napunta. Kung gaano kakalalim na nahulog, ang Espiritu Santo ay may kakayahang bumangon sa iyo at magsulat ng isang bagong kwento para sa iyo. Gusto mo bang makita ang patunay nito? Tingnan mo ang mga lalaki at babae sa Biblia na nagkaroon ng tunay na pagtatagpo sa Diyos. Wala sa kanila ang lumabas na pareho. Si Moises, halimbawa, sinubukan na tumakas, magtago. Ngunit nang magkaroon siya ng isang pagtatagpo sa presensya ng Diyos, siya ay naging tagapagligtas ng Israel. Si David, isang simpleng pastol ng tupa, puno ng mga pagkakamali at limitasyon, ay nabago sa pinakadakilang hari ng Israel dahil mayroon siyang isang pusong sensitibo sa tinig ng Diyos. At sa bagong tipan, ang mga alagad, mga ordinaryong tao, matatakutin, walang katiyakan, ngunit nang bumaba ang Espiritu Santo sa kanila, sila ay naging matatapang, puno ng kapangyarihan, may kakayahang baligtarin ang mundo sa mensahe ng Ebanghelyo. Ito ang nangyayari kapag ang di nakikitang presensya ng Espiritu Santo ay nagpapakita sa iyong buhay. Hindi ka na limitado sa iyong mga lakas dahil nagsisimula kang mamuhay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ang tila imposible ay nagiging posible. Ang tila nawawala ay naipanumbalik. Ang tila walang buhay ay nagkakaroon ng buhay muli. Ito ang gawain ng Espiritu Santo. At alam mo ba kung ano ang pinakamaganda? Nais niyang gawin ito sa iyo. Nais niyang baguhin ang iyong mga sakit sa patutuo, ang iyong mga pagkakamali sa tagumpay, ang iyong kahinaan sa lakas.
Nais niyang maging higit pa sa isang pangalan para sa iyo. Nais niyang maging tunay, kasalukuyan at malapit. At kailangan kitang tanungin, naranasan mo na ba ito? Naramdaman mo na ba ang hindi maipaliwanag na kapayapaan na dumarating kapag huminto ka at nagsabi, Espiritu Santo, kailangan kita? Naranasan mo na ba ang sandaling iyon kung saan ang lahat ay tila bumabagsak? Ngunit may isang bagay sa loob mo na humahawak sa iyo ng matatag. Kung nangyari na iyan, alam mo ang sinasabi ko. At kung hindi pa nangyari, nais kong sabihin sa iyo, ito ay magagamit para sa iyo ngayon mismo. Dahil hindi siya nagtatangi ng tao. Hindi niya pinipili ang mga pinakamay kakayahan, pinipili niya ang mga nagpapasakop. Bago tayo pumunta sa susunod na bahagi, nais kong isulat mo sa mga komento. Gusto kong maranasan ang pagbabagong ito kasama ang Espiritu Santo. Isulat iyan bilang isang propetikong gawa dahil ang bawat salita ay isang hakbang upang maranasan ang isang bagong bagay sa Diyos. Napansin mo na ba kung paano ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay maaaring magbago ng lahat sa paligid mo? At kapag sinabi kong lahat, hindi ako nagsasalita lamang ng maliliit at mababaw na pagbabago, kundi ng isang malalim na pagbabago na nakakaapekto sa iyong isip, iyong mga emosyon, iyong mga desisyon, at maging sa paraan ng iyong pakikipag-ugnayan sa mga tao. Ito ay isang bagay na nagsisimula ng tahimik, halos hindi napapansin, ngunit sa paglipas ng panahon, nagbubunyag ng mga pambihirang resulta. Ang Espiritu Santo ay hindi kumikilos ng papiraso. Siya ay gumagawa mula sa loob palabas, hinahawakan ng bawat bahagi ng iyong buhay, inaalis ang mga di nakikitang hadlang, pinanunumbalik ang mga lumang sugat, at pinupuno ka ng isang lakas na hindi mo alam na mayroon ka. Ito mismo ang nagbabagong kapangyarihan na nagbubukod sa isang ordinaryong buhay mula sa isang buhay na puno ng layunin na aayon sa kalooban ng Diyos at may kakayahang makaapekto sa lahat sa paligid. Madalas, nais ng mga tao ang mga panlabas na pagbabago, agarang resulta o mabilis na solusyon, ngunit nakakalimutan nila na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa kaluluwa. Ang Espiritu Santo ay dalubhasa sa bagay na iyan. Nagsisimula siya sa bagay na walang nakakakita. Ang iyong mga iniisip, iyong mga emosyon, iyong mga gawi. Nagtatama siya ng hindi nanghuhusga. Nagtuturo ng hindi pinipilit at nagpapalakas ng hindi nagpapahiya. At iyan mismo ang dahilan kung bakit maraming tao ang gumugugol ng mga taon sa pagsisikap na magbago ng mag-isa at nabibigo. Kung wala siya, ang bawat pagsisikap ng tao ay limitado. Ang bawat desisyon ay may panganib na magkamali at ang bawat tagumpay ay panandalian. Ngunit kapag pinahintulutan natin siyang kumilos, walang sitwasyon na hindi mababago, walang sakit na hindi mapapagaling, walang kabiguan na hindi magiging tagumpay. At isipin mo ito, ilang beses ka nang nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa harap ng mga problema na tila mas malaki pa sa iyo. Ilang beses mo nang sinubukang ayusin ang isang bagay ng mag-isa at gaano man kalaki ang iyong pagsisikap, walang nagbago. Sa sandaling iyon, nagiging nakikita ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi lamang niya tayo binibigyan ng lakas, ginagabayan niya tayo na makakita ng mga solusyon kung saan dati ay mga hadlang lamang. Hindi lamang niya tayo inaaliw, binibigyan niya tayo ng tapang na harapin ang dati ay pumipigil sa atin. Hindi lamang niya tayo ginagabayan, binibigyan niya tayo ng kaalaman na gumawa ng mga desisyon na positibong nakakaapekto sa kasalukuyan at sa hinaharap at naaayon sa Diyos. Ang pinakakamangha ay ang kapangyarihang ito ay hindi inilaan para sa iilan. Hindi ito para sa mga super espiritual. Hindi ito para sa mga itinuturing ang kanilang sarili na mas banal, mas may kakayahan o mas karapat-dapat.
Ito ay magagamit para sa lahat na nagpapasya na magpasakop at pahintulutan siyang kumilos. Ang Espiritu Santo ay nagbabago ng mga mapagpakumbaba, pinanunumbalik ang mga wasak na puso, nagbibigay ng direksyon sa mga naliligaw, tapang sa mga matatakutin, at masaganang buhay sa mga nagpasya na hindi na mamuhay para sa kanilang sarili, kundi sa kanyang presensya. Nangangahulugan iyan na kahit na naramdaman mong ikaw ay maliit, mahina o walang kakayahan, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay sapat upang mapagtagumpayan ang anumang limitasyon. At ang pinakamalalim na bahagi ng pagbabagong ito ay hindi lamang ito limitado sa iyong personal na buhay. Kapag nahawakan ka ng Espiritu Santo, ang lahat sa paligid mo ay nagsisimulang magbago. Ang iyong mga relasyon, iyong pamilya, iyong trabaho, iyong komunidad. Ang mga tao na dati ay tila imposible na maabot ay nagsisimulang makita sa iyo ang isang kakaibang bagay, kapayapaan, pag-ibig, kaalaman, karunungan. At ang lahat ng iyan ay hindi nagmumula sa iyo, kundi sa siyang nananahan sa loob mo. Siya ang kumikilos sa pamamagitan mo, siya ang nagbabago ng kapaligiran, siya ang nagbibigay ng buhay kung saan tila kamatayan lamang ang mayroon. Imposibleng labis-labis na bigyan ng diin ang epekto ng pagkakaroon ng makapangyarihang presensya na gumagabay sa bawat hakbang, bawat salita at bawat desisyon. Naramdaman mo na ba, kahit na sa banayad na paraan, na may isang bagay na nagbago sa iyo pagkatapos ng isang panalangin, ng isang sandali, ng pagpapasakop o ng isang pagbabasa ng salita? Ang hindi inaasahang lakas na harapin ang isang mahirap na problema, ang tapang na harapin ang isang lumang takot, ang kapayapaan sa gitna ng isang emosyonal na bagyo. Ito ay hindi pagkakataon. Ito ay ang Espiritu Santo na gumagawa ng tahimik, ngunit epektibo upang gawin kang isang bagong persona, baguhin ang iyong karakter, iayon ang iyong buhay sa mga layunin ng Diyos, at pahintulutan kang makaranas ng mga tagumpay na hindi mo kailanman naisip. At narito ang isang katotohanan na kailangang maging malinaw. Ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay hindi lamang para sa mga sandali ng krisis. Hindi siya nagpapakita lamang kapag ang lahat ay malapit ng bumagsak. Siya ay palagian, tuloy-tuloy, at magagamit sa anumang sandali kung ikaw ay handang magpasakop, sumunod at magtiwala. Siya ang nagbabago ng iyong kahinaan sa lakas, yung pagdududa sa pananampalataya, yung kawalan ng loob sa tapang, yung limitasyon sa pagkakataon. Ito ay isang kapangyarihan na lumalagpas sa anumang lohika ng tao, na lumalampas sa anumang natural na hadlang at nagpapakita sa sobrenatural na paraan para sa mga natututong lumakad na kasama niya. Ngayon, isipin mo, anong mga bahagi ng iyong buhay ang nangangailangan pa ng pagbabagong ito? Saan ka pa nakakaramdam ng limitasyon, kahinaan o kawalan ng kakayahan? At paano kung sabihin ko sa iyo na ang Espiritu Santo ay maaaring kumilos sa mga eksaktong bahagi na iyon, nagdadala ng malalim at pangmatagalang pagbabago? Upang ideklara iyan, isulat sa mga komento, tinanggap ko ang nagbabagong kapangyarihan ng Espiritu Santo sa aking buhay. Ang bawat salita na isinulat ay isang gawa ng pananampalataya at isang hakbang upang maranasan ang tunay, malalim at tuloy-tuloy na pagbabagong ito. Dumating tayo sa isang mahalagang punto: paano mamuhay kasama ang Espiritu Santo araw-araw sa isang palagian at nagbabagong paraan, nang hindi umaasa sa mga espesyal na sandali, pagsamba o pambihirang karanasan. Isipin mo na siya ay hindi lamang isang paminsan-minsang presensya, kundi isang persona na maaring lumakad kasama mo sa bawat detalye ng pang-araw-araw na buhay
gumagabay sa iyong mga desisyon, naghuhulma ng iyong karakter at nagpapalakas ng iyong pananampalataya. Ang pamumuhay kasama siya araw-araw ay hindi lamang nangangahulugang paghahanap ng mga malalaking milagro, kundi pag-aaral na kilalanin ang kanyang paggawa sa maliliit na bagay. Ang pasensya na lumilitaw sa sandali ng alitan, ang kalinawan na gumawa ng mahihirap na desisyon, ang lakas na pagtagumpayan ang mga tukso o ang kalmado na nananatili kahit nasa gitna ng emosyonal na bagyo. Ito ay ang pag-unawa na ang buhay ay hindi na lamang tungkol sa kaligtasan o gawain at nagiging isang paglalakbay na puno ng layunin at direksyon. Para dito, kinakailangan na linangin ang isang patuloy na kamalayan ng kanyang presensya. Nagsisimula ito sa mga simpleng gawi, ngunit makapangyarihan, paglalaan ng mga sandali ng katahimikan upang pakinggan ang kanyang tinig, pagninilay-nilay sa salita, pagdarasal ng may layunin, pagninilay-nilay sa bawat sitwasyon ayon sa pananampalataya. Bawat gawa, gaano man kaliit, ay isang pagkakataon upang magbigay puwang para siya ay magpakita. At kapag mas ginagawa mo ang pagiging malapit na ito, mas nagiging natural na makaramdam ng kanyang gabay sa anumang sitwasyon bago mo pa man mapagtanto kung ano ang kailangang gawin. Ito ay tulad ng pagkakaroon ng isang di nakikitang kasama sa iyong tabi, ngunit ang impluensya ay napakatotoo na nagsisimula itong baguhin ang iyong paraan ng pag-iisip, pagkilos at pakikipag-ugnayan sa iba. At narito ang isang malalim na punto. Ang pamumuhay kasama ang Espiritu Santo araw-araw ay nangangailangan ng pagpapasakop at pagtitiwala. Madalas, gusto natin siyang kontrolin, gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa ating sariling interes o limitahan ang kanyang paggawa sa kung ano ang sa tingin natin ay ligtas o komportable. Ngunit nais niya higit pa sa ating mababaw na pagsunod. Nais niya ng ganap na pagtitiwala, tunay na pagpapasakop at bukas na puso. Nangangahulugan iyan na pahintulutan siyang gabayan hindi lamang ang mga malalaking desisyon, kundi pati na rin ang mga detalye ng pang-araw-araw na buhay, mula sa kung ano ang ating sinasabi, kung paano tayo tumutugon sa mga alitan, hanggang sa kung paano natin inaalagaan ang ating mga emosyon at relasyon. Ang patuloy na pagpapasakop na ito ang nagbubukod sa mga taong nakakaalam lamang tungkol sa Espiritu Santo mula sa mga tunay na nakakaranas ng buo at nagbagong buhay na inaalok niya. Isa pang mahalagang punto ay ang pagiging sensitibo sa pagkilala sa kanyang tinig. Ang Espiritu Santo ay nagsasalita sa maraming paraan, sa pamamagitan ng biglaang pag-iisip, intuisyon, panloob na paniniwala, mga pag-unawa habang binabasa ang salita, o maging sa pamamagitan ng karunungan na ibinahagi ng isang malapit sa iyo. Ang pag-aaral na tukuyin ang mga senyales na ito ay nangangailangan ng pagsasanay at atensyon. Dahil madalas nating ipinagkakamali ang kanyang gabay sa ating sariling mga kagustuhan o panlabas na opinyon. Ngunit kapag sinasanay natin ang pag-unawa na ito, nagsisimula tayong makilala ang mga pattern ng banal na direksyon, mga pag-iwas bago ang mga problema, mga malikhaing solusyon para sa mga hamon, at isang kapayapaan na nauna sa bagyo. Ito ang tunay na buhay na ginagabayan ng Espiritu Santo. Hindi nag-i-improvise, kundi namumuhay ng may pagtitiwala sa kanyang direksyon. At hindi natin dapat kalimutan na ang pamumuhay kasama siya ay nagbabago rin sa ating mga relasyon. Ang siyang ginagabayan ng Espiritu Santo ay nagsisimulang kumilos ng may mas maraming pag-ibig, pasensya, pagpapatawad at pag-unawa. Ang mga matatalas na salita ay nagiging mga salita na nagpapalakas. Ang mga pabigla-biglang desisyon ay nagiging matatalinong pagpili. Ang mga alitan ay nalulutas ng may kaalaman at balanse.
Imposibleng maging kaisa siya at manatiling nakakulong sa mga lumang gawi dahil hinuhulman niya tayo ayon sa karakter ni Kristo na nagpapakita ng presensya ng Diyos hindi lamang sa loob natin, kundi pati na rin sa lahat ng nasa paligid natin. Bukod pa rito, ang pamumuhay kasama ang Espiritu Santo araw-araw ay nagbibigay sa atin ng access sa isang patuloy na pinagmumulan ng espiritual na kapangyarihan. Ginagabayan niya tayo na pagtagumpayan ang mga takot, talunin ang mga tukso, labanan, ang pagdududa at harapin ang mga hamon na dati ay tila imposible. At ang pinakakamangha ay ang kapangyarihang ito ay hindi nakasalalay sa ating lakas ng tao. Ito ay nagpapakita sa pamamagitan ng pagpapasakop, pananampalataya at pagsunod. Kapag mas pinahihintulutan mo siyang gabayan ang bawat hakbang, mas nagiging natural na maranasan ang kanyang paggawa sa lahat ng aspeto ng buhay, emosyonal na kalusugan, relasyon, profesional at pamilyar na desisyon, espiritual na direksyon at personal na paglago. Ngayon, isipin mo, ilang beses ka nang dumaan sa buhay nang hindi mo napansin na maaari kang umasa sa patuloy na presensya na iyon. Ilang pagkakataon para sa pagbabago, tagumpay at kapayapaan ang hindi napansin dahil sa kakulangan ng atensyon. Pananampalataya o espiritual na pagiging sensitibo, ang lahat ng ito ay maaaring magbago mula sa sandaling magpasya kang mamuhay araw-araw kasama ang Espiritu Santo, pagkilala sa Kanya, pagsunod sa Kanya at pagpapahintulot sa Kanyang gabayan ang bawat detalye ng iyong buhay. Ang desisyon na ito ay hindi lamang nagbabago sa iyo, kundi nakakaapekto rin sa lahat at sa lahat sa paligid mo na nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos sa bawat aksyon, salita at pagpili. At bago tayo magpatuloy, nais kong ideklara mo ito. Sa mga komento, pinili kong mamuhay kasama ang Espiritu Santo araw-araw ng aking buhay. Ang pagsusulat ng pariralang ito ay higit pa sa isang komento. Ito ay isang gawa ng pagpapasakop, pananampalataya at pagbubukas upang ang kanyang presensya ay maging patuloy at nagbabago sa bawat bahagi ng iyong buhay. Kung dumating ka hanggang dito, kung may naramdaman ka habang pinapakinggan ang bawat salita o napansin mo na sinisikap ng Espiritu Santo na lumapit sa iyong buhay, ito ang sandali upang kumilos. Una, mag-subscribe sa channel ngayon din. Huwag ka nang mag-aksaya ng isa pang segundo dahil dito natin dadalhin ang mga nilalaman na nagpapalakas ng iyong pananampalataya, nagpapakita ng presensya ng Diyos sa tunay na paraan at tumutulong sa iyo na mamuhay sa isang buhay na ginagabayan ng Espiritu Santo. Ang pag-subscribe ay nagsisiguro na hindi mo mapapalampas ang anumang mensahe na maaring magbago ng iyong araw, iyong linggo at maging ang buong espiritual na buhay mo. Ngayon, gusto kong gumawa ka ng isang simple ngunit makapangyarihang bagay. Mag-comment sa ibaba ng tinatanggap ko kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyong puso. Sa pagsusulat nito, idinedeklara mo ang iyong pananampalataya, iyong pagbubukas at iyong kahandaan na pahintulutan ang presensya ng Espiritu Santo na magpakita sa isang praktikal at makapangyarihang paraan sa iyong buhay. Ang bawat komento na tulad nito ay isang hakbang ng pagpapasakop. Ito ay isang gawa ng pananampalataya na nagpapalakas hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa lahat ng nanonood ng videong ito at naghahanap ng parehong karanasan. At habang ginagawa mo iyan, huwag kalimutang iwanan ang iyong like. Ang simpleng kilos na ito ay tumutulong ng higit pa sa iniisip mo. Pinapalakas nito ang channel, nagpapahintulot sa mas maraming tao na makakuha ng access sa mga mensahe na maaaring magbago ng kanilang buhay at nagpapakita na ikaw ay nakatuon
sa pamumuhay sa presensya ng Espiritu Santo. Ang bawat like ay isang paraan upang ideklara, gusto ko pa, gusto kong makaramdam pa, gusto kong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos araw-araw. Sa wakas, huwag ka munang umalis. Nasa screen ngayon ang susunod na video na magpapatuloy sa espiritual na paglalakbay na ito kasama mo. Ito ay isang mensahe na nagpapalalim pa sa pag-unawa kung paano makipag-ugnayan araw-araw sa Espiritu Santo at kung paano pahintulutan siyang baguhin ang bawat bahagi ng iyong buhay. I-click at panoorin dahil ang karugtong ng mensaheng ito ay maaaring ang punto ng pagbabago na hinihintay mo upang maranasan ang presensya ng Diyos sa isang mas tunay, mas makapangyarihan at mas nagbabagong paraan.